buhay po ay isang regalong hiram. At ano pa ba ang regalong hiram? Malalaman po natin kay Miss Eliza Rivera na kasama po natin ngayong umagang ito. Hindi ko po siya kapatid. Bagamat kami po ay medyo magkamukha. Good morning, Miss Eliza. Isang umuulan ng pagpapalang umaga sa'yo, Nika. Kapatid! At sa lahat ng mga manonood ng The Morning Show. Yes. Miss Eliza, itong libro mong ito, Regalong Hiram, kailan mo to ginawa at paano to nagsimula? Okay. Itong Regalong Hiram, sinimulan ko to noong November 2009. Tapos na-publish siya December 2009. Medyo nung November to December, yung final stage like proof, copy, editing, ganyan. So, natapos siya nung December 2009. After 1 year, ito namang English translation for international market. At saka siyempre sa mga OFWs natin abroad. Ito, nag-hire na ako ng talagang translator na galing sa Boston para ita-translate niya to in English na the way Americans speak, the way an international market, speaks and talks English. Hindi yung parang Filipino English. For the international market. Yes, for the international Regalong hiram, borrowed gift. Kanina, nabanggit ko nga, life is in itself a borrowed gift. Yes. But apparently for you, it has a different meaning. Sino ba ang regalong hiram o ano ang regalong hiram? Okay, of course, glory to God. Totoo yun, borrowed gift natin yung buhay natin. Lahat yan hiram natin sa Diyos. Pero dito, sa librong to, ang aking regalong hiram, actually, ay ang aking esposo. Yung aking, the love of my life. Parang, nung una kasi, pahiram lang siya ni Lord sa akin. Hindi pa legit na or legal na sa akin siya. Pero, nung i-lift up namin lahat sa panalangin, sa pagdarasal, yung sitwasyon, bandang huli, binigay na siya sa akin ni Lord ng legal at saka wala nang hadlang. Kasi, actually, nagsimula kasi yung love story sa love triangle. In the beginning, love triangle. Kasi, second wife ako. Yung first wife niya, nung time na nanligaw siya sa akin, hindi pa bumababa yung annulment. Yung annulment nila, which means illegal pa na magkaroon siya ng relasyon sa kahit sinong babae, di ba? So, pinaglabanan namin yung damdamin namin para sa isa't isa. Of course, hindi naman namin siya kinunsinte. Yung pagmamahala namin, ginawa namin yung naghiwalay kami, nag-break kami kung hindi pa ayos ang lahat, kung hindi pa karapat-dapat. Pinagpasa Diyos namin, nagdasal kami na nagdasal. After some time, pinagbalikan kami ulit ni Lord. God brought us back together in a providential night na nagkita kami ulit. And yung mga time na yon, medyo malapit ng maayos ang lahat. Ganon. So, sa madaling salita, istorya to ng husband, first wife, second wife, na ngayon, naging mag-best friend kami nung first wife, nung husband ko. And we call each other soulmate friends. Sobrang miraculous yung ginawa ng Diyos sa buhay namin na in the natural, parang yung mga tao, hindi sila makapaniwala na naging magkaibigan kami ng first wife, ng husband ko. Normally daw, ang nangyayari sa first wife and second wife, hindi nagkakasundo, or nag-aaway, or worse, talagang may giyera patani pa. But itong case namin, I really thank God. It's an isolated case na talagang nag-intercede si Lord sa aming tatlo at ngayon maayos lahat. Pati yung mga anak namin, sobrang nagmamahalan. Pati kami, isang malaking pamilya kami ngayon. Extended family. Oo, parang gano'n. Si Miss Eliza Rivera ay may bahay ni Undersecretary o dating Press Undersecretary Robert Rivera, no? Si Yusek Robert Rivera. Akin siyang nakasama. Ako ay kanyang co-host sa Pilipinas ngayon na. Yes. Ayan. And ang kanila pong storya ay kakaiba dahil nga there was a time that you were the other woman. Ikaw yung other woman. So I would assume na you were judged against in the society. So paano mo tinanggap yun? Masakit yun na maparatangan ka na quote-unquote, kapit, di ba? Ganun. Sobrang sakit talaga. I remember my brothers. I have 4 brothers. So, nung time na yon na
ongoing yung relationship, they call me something. Something, diba? So, of course, yung pag-ibig na yon, kinailangan na hindi namin publicly ma-acknowledge kasi nga, ma-judge ako. I was a senior officer in a multinational company that time. So, ang dami kong mga tauhan na syempre, they look up to me as their boss. Tapos, biglang malalaman nila yung love story ko pala parang questionable, di ba? Parang nakakabawas ng respeto. So, isa yon. Tapos, araw-araw umiyak ako. Araw-araw talagang nagdadasal ako sa Diyos. Sabi ko, bakit ito ang nararamdaman ko? Samantalang ang dami-dami namang nanliligaw. Ang dami-dami namang pwedeng piliin na mas, sabi nga nila, mas certified, eligible bachelor, libre, walang sabit. I don't know. Ayaw magbago nung damdamin ko. Ang dami-daming nag-try, ang dami-daming nagtangka na manligaw, pero hindi nagbago yung feelings ko. Parang sa kanya lang talaga tumitibok yung puso ko. Ang corny. Sabi ko, Lord, bakit mo ito pinapabayaang maramdaman ko? Sabi ko, hindi ito dapat. Tanggalin mo na lang sa puso ko. Wag na lang kami magkita, wag mag-cruise yung landas namin, at wag na lang siyang magpatuloy ng panliligaw sa akin. So, sa madaling salita, nagkatuluyan pa rin kami sa pinagkahaba-haba ng prosesyon, kumbaga. Oo, at sa simbahan din ng tuloy. Oo, so kami rin nagkatuluyan. Ngayon, I would say, I praise and thank God for His goodness in our life. Actually, talagang miracles. Yun nga, magkaibigan kami ng first wife niya. Lagi kami nag-uusap sa phone, nagkikita. Alam mo, tapos, tanggap ako nung... Oo, at ang second wife, no? Hindi dapat magkaibigan. Pero kayo, best friends pa kayo. How did that go? What did you do? Ang ginawa ko kasi, one Christmas, sumulat ako sa kanya ng letter of apology, tapos pinadala ko siyang pagkagagandang bulaklak. As in centerpiece arrangement ng magagandang bulaklak. Nagbabaka sakali lang ako na baka magustuhan niya, saka tanggapin niya. So, pinadala ko sa bahay nila. Special delivery. Tapos, I thank God, nagustuhan niya. Nagustuhan niya yung bulaklak. Ginawa pa nga daw na centerpiece nila for mga 2 weeks or gano'n. Ginawa pang fruit tray, yung magandang lalagyan. So, yung letter na basa niya, I poured my heart into that letter. Na sinabi ko lahat ng simula, kung ano yung nangyari, kung ano rin nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya kung gaano kahirap yung sitwasyon na maging ako, diba? Na maging the other woman or second wife na ngayon. Nalaman niya lahat yun doon sa letter na pinadala ko sa kanya. And talagang she's really kind naman talaga. Sobrang bait niya rin na talagang, I would say na Holy Spirit ang nag-usap. My Holy Spirit and her Holy Spirit. Tapos, one time, kinailangan tumawag siya sa bahay to check on her son na nasa amin, nagla-lunch, pinagluto namin. So, nagkausap kami sa phone. Yung first telephone conversation namin, talagang we hit it off, parang gano'n. Nag-click kami kaagad na sobrang, ang dami namin ng pag-usapan. Parang siguro good 45 minutes kami nag-usap noon. Na wala man lang yung galit, wala yung panunumbat, walang tanong-tanong. Basta, ang saya namin agad. Tapos, naging simula na yun, lagi na kami nag-uusap. Regularly, kahit nga wala yung husband ko, nagkikita kami. Minsan kami lang, o kaya yung friends ko kasama. So, naging ganun na kami ka-close. Parang ngayon, mas close pa kaming dalawa. saka yung stepson ko. Hindi naman. Okay. Hindi na. In fact, nung nasa US sila, nauna ako umuwi dito, mga 5 months, yung first wife niya, nag-alaga sa akin. Pinapadalan pa ako ng mga pagkain sa driver niya. Sine-check kung okay ako. Pag may mga bagyo, tawag sa bahay, okay daw kami nung, kasi nauna kami nung anak kong bunso. Na umuwi dito sa Pilipinas, na iwan sila Robert for 5 months. Kasi nag-aaral yung isa kong anak doon sa Amerika. So, siya pa yung parang ate ko, big sister ko, na nag-check sa akin, nagmo-monitor kung okay ako. Tapos nagkikita kami from time to time. Nung nag-birthday ako, siya pa nag-treat sa akin. Kaya sobrang saya, sobrang ganda nung ginawa ng Diyos. This is a miracle that I'd like people to know na kahit gaano pa sa simula is parang from curse to blessing, diba? God can turn around any negative situation into something positive. Like what the devil means
for evil, for you, God can turn around into a wonderful blessing Yes. na God noong can turn nakasalanan garbage siya. in- diba? God can turn trash into treasure. Yes, Ganun diba? ang Panginoon And God loves Oo. the sinner, but He hates the sin. That's right. So, ang ginawa ni Lord sa akin, mahal niya pa rin ako kahit nagkasala ako or nagkasala kami. And, of course, alam ko, nagkasala, so in-acknowledge ko pagkakasala ko. Humingi ako ng tawad sa first wife niya. So, God was so forgiving. God is so forgiving, ever forgiving na pag humingi tayo ng tawad sa Kanya at ginawa natin yung tama, we made it right na, di ba, sa paningin niya, ay talagang tuloy-tuloy yung Everything works, pagpapala. no? For good, for all those who trust and love Meron God. nga ako dyan yun. Romans 8:28. Ano yun? All things work together for good to those who love God. Amen. I believe in Amen. that. So, ang Amen. regalong hiram ay iyong regalo na. Amen. Binigay na Amen. sa'yo. Yeah. Tama binigay ba? na Yun sa ba akin. ang magiging Kasi ngayon, conclusion nito? kasal na kami. Binigyan Yun. ka na. And hindi lang isang beses, kundi dalawang Yeah, beses pa. magpapangatlo pa nga eh. Ay, Christian ano ba yun? wedding dito. Meron pa Anyway. ulit? Yeah, malapit So, na. Sa kinasal kayo Christian sa church Hong Kong? dito. Yeah, Kinasal din sa kayo sa Amerika. US. So, dapat dito. Dito rin. Yeah. Kaya, Miss Eliza, ito na ang chance mo na sabihin sa ating mga manonood itong napakagandang librong ito that is translated in both English and meron ding Yeah. Filipino version. Yeah. Lalo na't malapit na ang Pasko. Yeah, opo. Sige po. Mga kaibigan, kababayan, kapatid, kapuso, kapamilya, huwag niyo pong kakalimutang bumili ng regalong hiram at borrowed gift. Mabibili po ito sa mga national bookstores, Power Books at Central Bookstores nationwide. Tamang-tama po magpapasko, napakaganda niya pong pangregalo at saka Christmas giveaway. Saka yung pong mga stressed out na, burned out, at saka hindi na malaman ang gagawin, naguguluhan dito sa mundo. This might be the book that you need, so To be please, inspired, yeah, no? yeah, to be inspired. And How makikita much niyo is po, it? this one is 150 and this one is 350. Okay. Yun, kasi mas makapal itong Ang Tagalog kasi version. madaming salita. Yes. O yan na, 150 and 300 pesos only. Napaka reasonable ng Yes, presyo. Maganda yes. pong panregalo ngayong Pasko. Yes. Thank you very much. I'm so happy. Thanks for having me here. Thank you I'm too. so honored and I missed you. Yan po si Miss Eliza Rivera. Regalong hiram or borrowed gift. Bili nyo na po sa mga napipili nyong bookstores. Ngayon naman po balikan natin si Aljo. This is for Thank you. Eliza, you're right. Okay, thank you so much, Miss Nika. At ngayon po ay nasa linya ng ating telepono